hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Bakas ang naging epekto sa mga infrastruktura sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Sa video ni Ernesto Torres Jr., makikita ang nasirang gusali ng isang sikat na mall at condominium unit developer. Inigpitan na rin ang seguridad sa paligid habang patuloy na ina-assess ang integridad ng gusali kasunod ang lindol. Samantala, pansamantalang sinuspende ng CAAP ang operasyon ng General Santos City Airport. Sa detalye, alamin natin mula kay Justin Ignacio. Justin. Christian, pansamantalang isinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng General Santos Airport matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at maglabas ng tsunami warning activox. Ayon sa CAAP, epektibo na rin ang notice to airmen mula 8:45 nitong umaga hanggang 3 o'clock mamayang hapon. Sumasailalim na rin sa inspeksyon ngayon ng naturang airport at pinapayuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airlines para malaman ang estado ng kanilang flights. Samantala, itinaas na rin ng Philippine Coast Guard ang kanilang kahandaan sa operasyon at coastal safety measures kasunod ng babala ng tsunami mula sa Tivox. Inatasan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng mga concerned maritime district at station na magpalaganap ng mga babala sa mga komunidad at makipagtulungan ng husto sa mga lokal na pamahalaan. Nagpadala na rin ang ahensya ng mga tauhan upang tumulong sa pagpapakalat ng impormasyon sa publiko at pagpapalikas sa mga residente sa mga delikadong coastal areas kabilang ang Sarangani, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao at Sulu. Bukod dito, pinayuhan ng mga mangingisda at mga residente na malapit sa dagat na may kasunod sa mga babalang pangkaligtasan. Balik sa iyo, Christian. Justin, bago kita bitawan, ilang mga flights yung apektado dahil maliban dyan sa isanara o kinanselang operasyon ng airport, ibang mga flights kabuuan, ilang in totality, ilang mga flights yung apektado dito? Christian, ayon sa CAAP, mayroon ng 17 flights ang kanselado ngayon. Ang 11 flights dyan ay mula sa Cebu Pacific. Yan nga ay yung mga rutang papuntang kay General Santos. Tapos, 4 na flights naman mula sa Philippine Airlines Express o yung PAL Express at 2 flights mula naman sa Philippine Airlines. Lahat yan ay yung mga patungong General Santos, yung Iloilo papuntang General Santos, Cebu papuntang niya General Santos at pati yung mga pabalik din na mga flight. Christian? Alright, maraming salamat Justin Ignacio. Kabilang ang Cagayan de Oro sa mga nakaranas ng malakas na lindol. Alamin natin ang detalye sa report ni Jam Nueva. Jam? Yes, Christian, naramdaman ang pagyanig sa lungsod ng Cagayan de Oro bandang alas 7 ng umaga ngayong araw na umabot sa intensity 3 at batay sa earthquake ito na intensity meter na inilabas ng Cagayan de Oro Information Office. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Tivox, wala pa inilalabas na opisyal na detalye kung saan ang epicenter ng lindol habang patuloy ang kanilang monitoring at pagsusuri. Agad namang nagpaalala ang City Disaster Risk Reduction and Management Department or CDRRMD Cagayan de Oro City sa lahat ng mga barangay na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso upang makapaghanda sa posibleng aftershocks o iba pang emergency. Bilang tugon sa sitwasyon, nilagdaan naman ng alkalde ng Cagayan de Oro City ang executive order na nag-uutos ng pagsuspindi ng klase sa lahat ng preschool, kindergarten at elementarya sa mga pampublikong paaralan upang isagawa ang mabilis na pagsusuri sa mga gusaling pang-eskwelahan. Para naman sa mga pribadong paaralan, pati na rin sa high school at kolehiyo, ipinauubaya sa mga school administrators ang desisyon kung itutuloy o isususpindi ang klase depende sa kanilang sariling safety assessment. Samantala, naglabas din ng kanilang pahayag ang ilang malalaking establishmento sa lungsod, kabilang ang mga shopping malls na tiniyak sa publiko na isinasagawa ang agarang inspeksyon sa kanilang mga gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga customer, tenants at empleyado. Ayon pa sa mall management, pansamantala rin itatutupad ang enhanced safety checks
at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang masiguro na ligtas ang operasyon sa loob ng kanilang mga establishmento. Patuloy ang panawagan sa mga mamamayan na manatiling mapagmatyag at laging sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo habang nagpapatuloy ang monitoring at assessment sa lungsod. Christian. Jam, dyan din ba sa inyong lugar may mga gusali din bang napinsala? Christian, sa ngayon wala pang naitala o wala pa tayong natanggap na report ng mga damages or mga gusaling gumuho. Sa huling tala ng Cagayan de Oro City Disaster Risk and Management Office, sa ngayon patuloy ang inspeksyon sa mga lugar kagaya ng mga eskwelahan at mga buildings para ma-ensure ang kaligtasan ng mga estudyante, lalo na kasama niyo mga malls. Maraming salamat, Jam Nueva. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, sa Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media account sa Instagram, sa Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Christian Bascones. Magandang hapon.